Magandang umaga sa lahat. Tara basahin tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 15 December 2023, Friday. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Kronika, chapter 18. Ang babala ni Propeta Mikayas kay Ahab. Ikalawang Kronika, chapter 18, verse 1. Nang si Jehoshaphat ay yumaman at naging tanyag, nakikipagkaibigan siya kay Ahab. Ipinakasal ni Jehoshaphat ang isang kabilang sa kanyang pamilya sa isang kabilang sa pamilya ni Ahab. Verse 2, lumipas ang ilang taon at dinalaw niya si Ahab sa Samaria. Nagpapatay si Ahab ng maraming tupa at baka para sa kanyang mga panauhin. Sa pagkakataong iyon, hinikayat ni Ahab si Jehoshaphat na salakayin nila ang Ramoth Gilead. Verse 3, nang tanungin ni Ahab na hari ng Israel si Jehoshaphat na hari ng Juda tungkol dito, ganito ang sagot niya. Handa ako at ang aking mga tauhan, sasama kami sa inyo sa digmaan. Verse 4, ngunit bago natin gawin ito, sumangguni muna tayo kay Yahweh. Verse 5, tinipon ng hari ng Israel ang 400 propeta at tinanong kung dapat bang salakayin ang Ramoth Gilead o hindi. Sumalakay kayo, ang nagkakaisang tugon nila, ibibigay iyon ng Diyos sa inyong mga kamay. Verse 6, ngunit nagtanong si Jehoshaphat kung wala na bang ibang propeta si Yahweh na maaari nilang mapagtanungan. Verse 7, sumagot ang hari ng Israel, mayroon pang isa si Mikayas na anak ni Imla. Kaya lang galit ako sa taong iyon sapagkat wala na siyang mabuting propesiya tungkol sa akin, puro na lang masama. Huwag kayong magsalita ng ganyan, mahal na hari, sabi ni Jehoshaphat. Verse 8, ipitatawag agad ng hari ng Israel ang isa sa mga opisyal niya upang ipasundo si Mikayas. Verse 9, nakaupo ang dalawang hari sa kanilang trono sa gitna ng giikan sa may pintuan ng Samaria. Nakasuot sila ng mariringal na damit at nasa harapan nila ang mga propeta na nagpapahayag. Verse 10, naroon din si Zedekias na anak ni Kinaana. May dala itong mga sungay na bakal na ginawa niya at ang sabi, ito ang sinasabi ni Yahweh. Sa pamamagitan ng mga sungay na ito, maitataboy ninyo ang mga taga-Syria hanggang sa sila'y malipol. Verse 11, ganito rin ang sinabi ng mga propetang naroon, iisang payo nila. Salakayin ninyo ang Ramoth Gilead at magtatagumpay kayo sapagkat ibibigay ito ni Yahweh sa kamay ng hari. Verse 12, samantala nakita si Mikayas ng sugo ng hari, sinabi niya, ang ibang mga propeta ay nagkaisang magpahayag ng kasiyasiya sa hari, makakabuting kasiyasiya rin ang ipahayag mo. Verse 13, ngunit sinabi ni Mikayas, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, kung ano ang sasabihin niya sa akin, iyon din ang aking sasabihin. Verse 14, pagdating ni Mikayas, tinanong siya ng hari, dapat ba o hindi dapat na salakayin namin ang Ramoth Gilead? Ang tugon niya, humayo kayo at magtagumpay, tiyak na ibibigay sila ni Yahweh sa inyong mga kamay. Verse 15, ngunit sinabi ng hari, hanggang kailan ko ba sasabihin sa iyo na sa pangalan ni Yahweh ay pawang katotohanan lamang ang iyong sasabihin sa akin? Verse 16, at sumagot si Mikayas, nakita kong nagkawatak-watak ang hukbo ng Israel, nagkalat sa kabundukan parang tupang walang pastol. Narinig kong sinabi ni Yahweh, sila'y walang tagapanguna, kaya't pauwiin na silang mapayapa. Verse 17, sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, hindi ba't sinabi ko sa iyo na ang taong iyan ay walang mabuting propesiya tungkol sa akin at puro na lang masama? Verse 18, Ikalawang Kronika chapter 18 verse 18, makinig kayo sa sinasabi ni Yahweh, sabi ni Mikayas. Nakita ko nakaupo si Yahweh sa kanyang trono at ang buong hukbo ng kalangit ay nakahanay sa magkabilang tabi niya. Verse 19, nagtunong si Yahweh, sino ang mag-uudyo kay Haring Ahab ng Israel na sumalakay upang mapatay siya sa Ramoth Gilead? Verse 20, isa't isa'y may kanyang sinabi, hanggang may isang espiritu na tumayo sa harapan. Guys, pakisundan niyo ako ng basa. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Kronika, chapter 18, verse 20. Isa't isa'y may kanyang sinasabi,
hanggang may isang espiritu na tumayo sa harapan ni Yahweh at sinabi, ako ang mag-uudyok sa kanya. Verse 21, paano mo iyan gawin? Tanong ni Yahweh, pupunta ako at uudyukan kong magsinungaling ang lahat ng kanyang mga propeta. Sagot niya, gawin mo iyan at magtatagumpay ka, sabi ni Yahweh. Verse 22, ipinahintulit ni Yahweh na magsinungaling sa iyo ang mga propeta mo, subalit itinakda na niya na mapapahamak ka. Verse 23, lumapit si Zedekias kay Mikayas at sinampal niya ito. Sinabi niya, kailan pa ako iniwan ng espiritu ni Yahweh upang magsalita sa iyo? Verse 24, malalaman mo rin iyon kapag nagtago ka na sa loob ng isang silid, sagot ni Mikayas. Verse 25, iniutos ng hari ng Israel na dakpin si Mikayas at ibigay sa kanyang anak na si Joas at kay amo na gobernador ng lungsod. Verse 26, ikulong ninyo siya at bigyan ng kaunting tinapay at tubig lamang hanggang makauwi akong ligtas, sabi niya. Verse 27, kapag nakauwi kang ligtas, hindi nga ako kinausap ni Yahweh. Sagot naman ni Mikayas, sinabi pa niya, tandaan ninyo ang lahat ng sinabi ko. Ang kamatayan ni Ahab. Ikalawang Kronika chapter 18 verse 28, magkasamang lumusob sa Ramot Gilead ang hari ng Israel at si Jehoshaphat na hari ng Juda. Verse 29, sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, magbabalat kayo ako pagpunta sa labanan, ngunit magsuot ka ng damit, hari. Nagkabalat kayo nga ang hari ng Israel na pumunta sa labanan. Verse 30, iniutos ng hari ng Syria sa kanyang mga pinuno ng mga karwahe na ang hari ng Israel ang tutukan sa pagsalakay. Verse 31, nang makita nila si Jehoshaphat, inisip nilang ito ang hari ng Israel. Kaya't dinaluhong nila ito, nanalangin ng malakas kay Yahweh si Jehoshaphat upang siya iligtas. Tinulungan naman siya ng Diyos na si Yahweh at itinaboy nito ang mga kaaway. Verse 32, nang malaman ng mga pinunong nasa karwahe na hindi siya ang hari ng Israel, hindi na nila ito hinabol. Verse 33, ngunit sinamang palad naman ang hari ng Israel. Tinamaan siya ng isang ligaw na palaso buhat sa kaaway. Tumagos ang palaso sa pagitan ng kanyang baluti at siya ay nasugatan. Anong baluti, guys? Sinabi, may mga malalalim na Tagalog na hindi natin maintindihan. Yung marangal nga ng natin, na pagsalita natin, maringal pala yan sa dito sa Bible. Okay. Sinabi niya sa nagpapatakbo ng kanyang karwahe, umalis na tayo rito, malubha ang tama ko. Verse 34. Ikalawang Kronika chapter 18 verse 34, naging mahigpit ang labanan ng araw na iyon, na natiling nakasandal si Ahab sa kanyang karwahe na nakaharap sa mga taga-Syria. Paglubog ng araw ay namatay siya. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Kronika chapter 19, pinagsabihan ng propeta si Jehoshaphat. Ikalawang Kronika chapter 19 verse 1, ligtas na nakabalik sa kanyang palasyo sa Jerusalem si Jehoshaphat na hari ng Juda. Verse 2, sinalubong siya ng propetang si Jeho, anak ni Hanani, at sinabi sa kanya, dapat mo bang tulungan ang masasama at kumampi sa mga napupuot kay Yahweh? Sa ginawa mong ito ay ginalit mo si Yahweh. Verse 3, gayon may hindi ka naman lubos na masama sapagkat inalis mo sa lupain ang mga rebulto ng Diyos-Diyosang si Asherah at sinikap mo ring sumunod sa Diyos. Ang mga reformang isinagawa ni Jehoshaphat. Ikalawang Kronika chapter 18 verse 4, kahit na sa Jerusalem nakatira si Jehoshaphat, pumupunta siya sa Beersheba hanggang sa kaburulan ng Ephraim upang hikayatin ng mga tao na magbalik loob kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Verse 5, naglagay siya ng mga hukom sa buong lupain, isa sa bawat may pader na lungsod ng Juda. Verse 6, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa paghatol sapagkat humahatol kayo para kay Yahweh at hindi para sa tao. Kasama ninyo siya sa inyong paghatol. Verse 7, igalang at sundin ninyo si Yahweh, mag-ingat kayo sa paghatol sapagkat hindi pinahihintulutan ng Diyos nating si Yahweh ang pandaraya, ang pagkiling sa sinuman at ang pagtanggap ng suhol. Verse 8, naglagay rin si Jehoshaphat sa Jerusalem ng mga hukom na binubuo ng mga Levita, mga pari at mga pinuno ng angkan ng Israel. Pinili niya ang mga ito upang humatol sa mga usapin ukol sa paglabag sa mga kautusan ni Yahweh at sa
bibigat na usapin sa mga taong bayan. Verse 9, sinabi niya sa kanila, gampanan ninyo ang inyong tungkulin ng may takot kay Yahweh ng buong puso at ng buong katapatan. Verse 10, kapag ang inyong mga kapatid mula sa ibang lungsod ay nagsampa sa inyo ng usaping may kinalaman sa pagpatay ng tao, anumang paglabag sa kautusan, pangaralan ninyo silang mabuti upang hindi sila magkasala sa harap ni Yahweh. Sa ganitong paraan, hindi magagalit si Yahweh sa inyo at sa kanila. Verse 11, sa mga bagay na nauukol kay Yahweh sa Amariyas na pinakapunong pari ang mamumuno sa paglilitis sa mga bagay namang nauukol sa hari, si Zebadias na anak ni Ishmael at pinuno ng angka ni Juda ang mamumuno. Ang mga Levita naman ang magiging mga tagapagtupad ng hatol. Magpakatatag kayo sa inyong paghatol at pagpalain nawa ni Yahweh ang mga matutuwid. Nung araw guys, no, yung mga pare, ang dami nilang nakatast sa kanilang sarili. Yung inaatang na gawain nila, sila'y nagiging doktor, sila'y nagiging judge. Tingnan mo dito, di ba, sila ginagagawang hukom para kung may kaso, doon litisin. Sila ang maghatol. So, noong araw, ang pare, napakadaming gawain, guys. So, hanggang dito na lang. Bukas na yung chapter 20. Ikalawang Kronika, chapter 20. Digmaan laban sa Edom. Itong Edom, guys, kamag-anak din nila. Ito kasi, diba to ni Esau? Ito yung lugar ni Esau. So, magkapatid yan, tsaka magkakamag-anak actually sila, pero sila naglalaban-laban. Pero guys, wala tayong magagawa kasi historian talaga ng Israel. Diyan nakasulat yung history nila. So hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.